Yes, alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon, eto, nakakatawa bang isipin, pero tingnan nyo, yung naganap na rally, no, meron pa ngang lumabas na balita, anti-Marcos rally, nilangaw. At the end of the day, si President Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Inulan ng placards at hindi dinumog ang isinagawang anti-Marcos rally ngayong araw. Ano bang petsa ngayon? 12. Sino ba may pasimuno niyan? Walang iba, si Kiko Barsaga and yung mga DDS. Wala namang masama, to be honest, na mag-rally kayo. Ano niyo yan karapatan niyo yan diba? Lahat tayo may rights. Freedom of the press, freedom of the expression. Pero yung halos buwan-buwan, diba? Linggo-linggo, na nagrarally, syempre magsasawa yung tao sa inyo. Lalo pat yung pinaglalaban ninyo ay pare-parehas lang din. Pag pumunta ka sa isang rally, yung mga sinasabi nila, puro paninira. Sinong gaganahan na umattend sa rally na ganyan? Meron ako ipapakitang picture sa inyo. Yan po, mas madami pa ata yung staff. Ito pa. Yan yung mga dumalo. Diba? Nasa Gedli. Yan puro kotse. Ito po. May tao pero mabibilang mo lang sa kamay mo, mga minamahal. Yan po yung resulta ng isang rally, mga minamahal, na kahit organisado, kung hindi talaga gusto ng mga Pilipino, hindi po talaga yan dudumugin o hindi po yan pupuntahan. Not unless na lang kung merong bigayan. Diba? Kasi, ito yung nakakatawa, yung mga DDS, sobrang yabang nila sa part na, magrarally kami, suportado kami, 32 million ang bumoto kay VP Sara Duterte. Pero tingnan ninyo, 'di ba? Nung naganap na yung rally, wala ngang crowd, wala tayong nakitang tao. Hindi nga walang energy, parang ano lang, nag-alay lakad lang, tapos ganun lang, gumastos lang sa madaling sabi. Hindi nga natin alam kung pera din ba yan ng kaban ng bayan Gumastos lang pero wala silang napala. Kumbaga sa negosyo, nalugi. Kasi alam ng tao, gas-gas na yung kanilang drama, mga minamahal. Makikita nga ninyo sa picture, di ba? Halos puro lang placard. Walang laman. Puro sigaw, resign Marcos, BBM resign. Pero wala naman silang konkreto, kontekstong dahilan, di ba, na ipinapahiwatig ng kanilang rally. Parang ang nangyari, meet and greet lang. Instant meet up ng 10 tao. Nakakatawa mang isipin, pero yun yung nakikita ko, mga minamahal. So ngayon, okay, overlay tayo. Bakit nga ba walang dumalo? Or bakit nga ba nilangaw? Simple lang, kasi wala nang tiwala. 'Di ba? Ang taong bayan sa kanila. Sawa na kasi yung taong bayan sa puro paninira na style 'Di ba? Puro lang drama, laging away. Kasi pansinin ninyo, nung nandito pa si Digong, ano ba yung tawag ng putragisa na rally nila? Hakbang ng Maisog Rally. Every time na nagkakaroon ng hakbang Maisog Rally, ano yung pinaka-main context doon? Sirain, yurakin si PBBM, even though na okay naman yung kanyang ginagawa. Kapag mayroong issue si VP Sara Duterte, pinagtatakpan. So, nagsawa na. Puro murahan, puro paninira. Kasi, hindi naman ganun, diba? Ang mga Pinoy, hindi naman tayo lumaki para manira. We are just one. And yung politika should not be the battlefield ng mamamayang Pilipino. Yes, we can debate, we can argue, but yung mag-aaway na tayo, magsasakitan na tayo, 'di ba? Nang dahil sa politika, that's a big no for me. Habang yung tingnan ninyo, habang yung Marcos administration ngayon, tutok sa trabaho, tutok sa transparency, tutok sa lindol, tutok sa mga nasalanta ng bagyo, 'di ba? Ang ina yung mga DDS, rally pa din yung naiisip. Ano bang pumasok sa mga utak ninyo? 'Di ba? Ano bang mga pumasok sa bias ninyo? 'Di ba kayo nag-iisip? May utak ba kayo? 'Di ba? Mga minamahal, at alam na din ng taong bayan na wala nang naniniwala sa kanilang mga naratibo. Gising na ang mamamayang Pilipino. Nakita na nila mayroon ng anomalya 'Di ba? Biruin mo, pinakita na sa'yo lahat-lahat tapos maniniwala ka pa din sa kanila. 'Di ba? Para kayong bobo niyan. Binigay na yung ebidensya, lahat-lahat, ibinigay na sa inyo. Tapos,
fanatiko pa din kayo, abay parang tanga na kayo niyan kung iisipin, mga minamahal. So ngayon, dahil nga nakita na yung anomalya, ay talaga nga namang lantaran na hindi na talaga sila magpapakita ng suporta. Ninanakawan nyo kami, tapos susuportahan pa namin kayo. Di ba mga minamahal, o paano susuportahan ang isang tao, ang isang leader kuno, kung ang kanilang ginagawa ay puro pagnanakaw or puro pabor sa mga kapwa nila, magnanakaw din. At wala din silang ibang ginawa kundi manakot. Diba? So, paano susuportahan yung mga ganyang klaseng tao? Diba? Ang bayan hindi yan nabibili. Ang bayan hindi mo kayang bayaran. Pag namulat ang mamamayang Pilipino, wala ka nang babalikan. At si Digong mismo, pansinin ninyo, paulit-ulit niyang ginagamit yung salitang, I love my country. Mahal ko ang taong bayan. Pero ang tanong, mahal nga ba niya talaga ang taong bayan? So, bakit may AJK? Bakit may war on drugs? Bakit may war crimes? Kung mahal mo ang mamamayang Pilipino, bakit may flood control anomalies? Bakit lumulubog tayo sa napakadaming confidential funds? Bakit sobrang baon ng Pilipinas sa utang? Ganyan ba? Ganyan mo ba ipakita ang pagmamahal sa taong bayan? Yung mga proyekto mo, di ba nagkakasira-sira? Tingnan nyo nga yung bridge sa Isabela. Oh, yung lugar nyo sa Davao, nasira din, na bagyo lang yun. Wala kasing maayos na konkretong plano tungkol sa flood control. Ganyan ba ang tunay na pagmamahal? Ganyan nyo ba ipinapakita ang pagmamahal? Masyado lang kasi silang magaling sa salita. Pero out of nowhere, mga minamahal, kulang talaga sila sa gawa. Kung tunay kang leader, hindi mo kailangan magpalit ng muka tuwing may kaso or may issue. Hindi mo kailangan mag-rally para ipaghimutok yung galit mo. Kasi kung malinis talaga yung konsensya mo, napaka-pure ng intention mo sa mamamayang Pilipino. Ngayon, yung mga DDS, para silang mga tanga, nagsasayang lang ng oras sa lansangan, para silang mga pulubing baliw, 'di ba? Habang si PBBM, tingnan niyo, 'di ba? Hindi sila pinapakalaman, okay, go ahead, mag-rally kayo. Basta ako tutulungan ko yung mamamayang Pilipino. Basta ako tutulong ako sa sambayan ng Pilipino. Basta ako maghatid ako ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo, sa mga naapektuhan ng lindol. Kasi yan yung public servant, 'di ba? Yun yung ginagawa nila to be a public servant, 'di ba? Because they are served to they are meant to serve the public. 'Di ba? Trabaho lang. Masyadong kasi itong mga DDS masyadong namimersonal. Pakatandaan nyo mga minamahal, ang transparency at ang accountability, isa po yung reforma. Yan po yung direction ngayon ng Administrasyong Marcos. Kaya kahit anong gawin yung rally, kahit anong gawin yung pagpipilit, hindi niyo talaga mapapabagsak ang katotohanan, to be honest. And si PBBM as a president, nagtatrabaho naman siya ng maayos para sa bayan na. So, what was the reason para patalsikin nyo ang nagtatrabaho ng maayos? Bakit hindi nyo patalsikin yung taong laging naglalamirda? Yung laging gumagala, yung may issue sa impeachment, may issue sa pagnanakaw, di ba? Kaya itong mga DDS, hindi na ito mapagkakatiwalaan Kaya dapat yung gawin ninyo, move on na lang kayo. Mag-move forward na lang kayo. Kasi kahit anong gawin yung pagwawala, kahit anong gawin yung pag-abante na sipain si PBBM, hindi mangyayari yan. Yung mga narrative ninyong paurong, hindi mangyayari yan. Dahil suportado ng taong bayan at ng mamamayang Pilipino ang ating pamahalang gobyerno. At sa dami ba namang nagawang trabaho ni President Bongbong Marcos, sa sobrang niyang abala, wala na ang panahon yan para atubagin kayo. Go ahead, mag-rally kayo, hanggang sa magsawa kayo. Kasi at the end of the day, hindi pa din kayo mananalo kasi yung mamamayang Pilipino, gustong-gusto ang ating presidente sa kanyang ginagawang trabaho. Uulitin ko, may mga parte sa gobyerno ng ahensya ni PBBM na hindi natin gusto, pero hindi naman po yun kasalanan ni President Bongbong Marcos. Kasalanan na yun ng mga ahensya na masyadong atat na yumaman, 'di ba? Masyadong mga greedy. Kaya nga kahit kapwa niya, 'di ba, bumoto sa kanya, kapwa niya mga ahensya niya, ano yung ginagawa niya? 'Di ba? Sinisipa. Kasi may mali at hindi po tinotolerate yun ng ating pamahalaang gobyerno. Gets ninyo mga minamahal? Alright, yun po. Kayo naman sasabi ninyo. Anyway, pahingin lang ako ng comments, likes, and share mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At beside mga minamahal, yung comments ninyo, lagi ko pong binabasa yan. I hope na magkaroon tayo ng conversation dito nga po sa comment section. Yun lang. Ingat mga kababayan. So, ganun pa din yung ubo ko.
inuubo pa din tayo, pero hindi na masyadong ano yung voice natin. Kaya maraming salamat sa mga nagko-comment din dyan kung ano yung dapat na iniinom kong gamot. Yun lang.